Tindera ng sari-sari store, nabuntes ng bilyonaryo, pero dahil mahirap at hindi siya tanggap, nagawa niyang ibigay ang kanyang triplets, pero mabawi pa kaya niyang mga to? Hoy Hazel, ano? At tulala ka na naman dyan. May bumibili oh. Biglang sulpot ng kaibigan ni Hazel na si Eva na siyang nag-aasikaso sa bumibili sa kanilang tindahan. Naku insan, pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako kaya hindi ko napansin na may bumibili na pala. Hingi ng pasensya ni Hazel nang makabalik na siya sa kanyang sarili mula sa pagkatulala. Si Hazel kasi ang nagbabantay ng sari-sari store ng kanyang tita at pinsan dahil nakikitira lamang siya sa mga to sapagkat wala naman siyang pamilyang mauuwian. Bata pa lang kasi siya nang maulila siya sa kanyang ina nang maaga itong namayapa. Habang wala na rin siyang balita sa kanyang ama, matapos silang iwan ito kasama ang ibang babae bago pumanaw ang kanyang ina. Ayos lang, iniisip mo na naman ba yung triplets mong anak? Usisa naman ni Eva nang tabihan niya ang pinsan niyang si Hazel. Hindi naman sila nawala sa isip ko eh. Namimiss ko na nga sila. Kahit na 1 linggo pa lang nakakalipas nung huli ko silang nakita at nakasama. Gustong gusto ko na ulit silang makasama at makita. Sagot naman ni Hazel. Kung bakit ba naman kasi hindi ka pwedeng pumunta sa mga Constano eh. Hindi ko talaga makuha ang punto ng matapobreng nanay ng ex mong si Rocky. Kung bakit kanya pinagbawalan na pumunta ron sa kanila para dalawin ang mga anak mo. Eh mga anak mo rin naman sila. Hay, buhay talaga. Usal ni Eva sa tonong naiinis. Eva, naiintindihan ko yung nanay ni Rocky. Siyempre may asawa si Rocky, isa pa. Pumayag ako sa ganong setup. Mas okay na rin yun dahil hindi naman nila ako talagang pinagbawalan na makita ang mga anak ko eh. Kahit papaano, nakikita at nakakasama ko sila kapag pupunta sila rito. Mas okay na rin ang ganun dahil bukod doon, alam kong maayos ang buhay ng mga anak ko. Nakaiting sambit naman ni Hazel. Bumuntong hininga si Eva. Sabagay, may punto ka rin naman. Kahit naman siguro ako ang nasa posisyon mo, mas pipiliin ko rin na ipaubaya ang mga anak ko kung sakali sa tatay nila para lang maging maayos ang buhay nila. Sandali silang nabalot ng katahimikan. Nang maya-maya pa ay may narinig silang tunog ng isang dumating na kotse na siyang umagaw sa atensyon nilang dalawa. Speaking of, mukhang nandyan na yung mga namimiss mo. Pulalas ni Eva at hinila si Hazel palabas ng tindahan sa kalumabas ng gate upang salubungin ng isang sasakyan na siyang huminto sa tapat ng bahay. Automatic namang namatawi ang ngiti sa mga maninipis na labi ni Hazel nang makita niya ang isang pamilyar na kotse na siyang pagmamay-ari ng dati niyang nobyo na si Rocky at lalong ang gumuhit sa kanyang mukhang labis na saya nang lumabas ang 3 batang lalaking magkakamukha at pare-pareho ng suot mula sa kotse at tumakbo palapit sa kanya upang siya ay yakapin. Maki, Miko, Mike, mga anak ko, miss na miss ko na kayo. Salubong nga rin ni Hazel sa kanyang mga anak nang yakapin niya rin ang mga to ng mahigpit. Samantalang si Rocky, napangiti na lang din habang pinagmamasdan ng kanyang mag-iina. Mabuti naman at dinalaw niyo ako. Natutuwa pang sambit ni Hazel sa triplets. Siyempre naman po, Mama. Wala po kaming pasok sa school kaya dinalaw ka po namin. Masiglang saad naman ng batang si Maki na siyang pinakapanganay sa 3. Isa pa po, miss na miss ka na rin po namin, Mama. Nakangusong-usal naman ang bunsong si Mike. Ginulungan ni Hazel ang buhok ng kanyang mga anak dahil sa tuwang kanyang nararamdaman. Bago sila pumasok sa loob ng bahay, sakto naman na naghahanda na ng pananghalian ang tiyahin ni Hazel
kaya sabay-sabay na silang kumain. Wow, tinapa! We love tinapa! Namamanghang bulalas ng batang si Mike nang makita ang huling inihanda ng tiyahin ni Hazel. Siyempre hindi yan pwedeng mawala dahil alam kong paborito nyo yan at paborito yan ng mama. Nakainting sambit naman ni Eva sa mga bata. Nakakatawa ka talaga kayong pamilya. Paborito nyo talaga ang tinapa. Malawak ang ngiting komento naman ng tiyahin ni Hazel. Subalit dahil doon, natigilan si na Hazel pati na rin si Rocky. Masarap po kasi. Dahil po kay Hazel, naging favorite ko na rin po ang tinapa. I didn't expect na pati ang mga anak namin ay magiging paborito rin ang tinapa. Uwi ka naman ni Rocky habang may tipid ng ngiti sa mga labi nito. Isa pa, namimiss na rin namin kumain yan. Dagdag pa na sabi ni Rocky. Ha? Bakit naman? Hindi pa kayo kumakain yan sa inyo? Takang tanong naman ng tiyahin ni Hazel. Mabilis namang umiling-iling ang tatlong cute na kambal. Hindi po. Ayaw po kasi ni Lola nung amoy po kaya pinagbawal po niya po ang tinapa sa bahay. Si Miko ang sumagot na animoy, nagsusumbong. Hay naku, yung lola niyo talaga ang daming arte. Ma, kagad na seta naman ni Eva. Sa kanyang hinanap pinanlakihan niya ng mga mata. Totoo naman kasi eh. Nakakaawa naman tong mga apo ko. Saka lang pala sila nakakakain ng paborito nilang tinapa kapag tinadalaw nila ang mama nila rito. Katwiran pa ng ina ni Eva. Hayaan niyo na po tita. Saka mas okay nga po yun. Kasi nakakakain sila ng paborito nila. Nakasama ako. Nakaiting pagsingit naman ni Hazel. Tila nga naging maaliwalas ang mukha ni Hazel kumpara kanina. Natulala habang nagbabantay ng tindahan. Tunay ngang ang kanyang mga anak, ang kanyang kasiyahan. Maya-maya pa habang nagkakasiyahan sila, sa pagkain ay biglang nagring ang cellphone ni Rocky. Kaya kagad niya itong sinagot at napunta sa kanyang atensyon ni Hazel. Sige po, papunta na po ako kagad dyan. Sagot naman ni Rocky, nakausap niya sa cellphone bago niya pinatay ang tawag. Uuwi na kayo kaagad? Tanong kaagad ng tiyahin ni Hazel, nabatid sa boses ang pagkalungkot. Pasensya na po talaga. May emergency lang pong nangyari kay Leslie. Pero ako lang po ang uuwi. Dito na po muna ang mga bata. Susundin ko lang po sila mamaya. Sagot naman ni Rocky at nagpaalam na nga siya bago siya tuluyang umalis at umuwi sa mansyon. Mom, nasan si Leslie? Kagad na tanong ni Rocky sa kanyang ina na siyang nakaupo sa sala. Pagkarating pa lang niya. Mabuti naman at dumating ka na. Kailangan ka ng asawa mo. Bakit ka ba naman kasi umalis? At iniwan mo rito ang asawa mong mag-isa. Sermon pa nito kay Rocky. Ano po bang nangyari? Nasaan po siya? Tanong pang muli ni Rocky sa boses na nag-aalala. Sa kwarto niya. Pero teka, nasaan ang mga apo ko? Bakit hindi mo sila kasama? Iniwan ko po muna sila kila Hazel. Hindi ko naman po sila pwedeng iuwi kagad dahil alam kong miss na rin sila ng mama nila. Tugon ni Rocky. Ano? Iniwan mo rin ang mga bata? Hindi pwede yan, susunduin ko sila ngayon din. Mom, calm down. Pwede ba? Nagkasundo kayo ni Hazel noon na hahayaan mo pa rin siyang makita at makasama ang mga bata. Pero bakit ngayon parang pinagbabawalan yung mangyari yun? Siya ang ina ng mga bata. Hindi mo po sila pwedeng paglayuin. Inis na usal ni Rocket na pabuntong hininga na lamang. Bago siya nagmadaling umakyat, nanghagdan at nagtungo sa kanilang kwarto kung saan naroon nakahiga ang kanyang asawang si Leslie. Rocky? What are you doing here? Ang bilis mo naman yatang nakauwi. Bahagyang gulat ang naging reaksyon ni Leslie nang makita niya ang kanyang asawa. Tinawagan ako ni Mommy. Sinabi niya sa akin na may nangyari daw sa'yo, kaya naglala ako. Iniwan ko na rin muna ang mga bata kina Hazel. Ano bang nangyari? Ayos ka lang ba? Umupo naman si Rocky sa edge ng kama habang nakatingin sa asawa na may mga matang naguguluhan.
Yang mami mo talaga. Ayos lang ako, simpleng pagkasakit lang naman ng tiyan eh. May nakain lang siguro kung hindi maganda. Kaya yun. Kaya wala kang dapat ipaglala. Hindi ko nga alam kung bakit tinawagan ka pa ng mami mo. Pero okay lang talaga ako. Sambit naman ni Leslie. Napabuntong hininga naman si Rocky sa kanyang narinig. Labis pala siyang nagalala. Sa wala. Dahil sa masyadong exaggerated ang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Alam mo, mas mabuti kung babalikan na rin sa mga anak mo. Huwag mo na akong isipin dahil ayos lang naman ako. Nag-overact lang talaga ang mommy mo kaya ganun. Kaya sige na, balikan mo na sila. Dahil tiyak akong mas magiging masaya sila na kasama nila ang mama nila. Habang kasama ka rin nila. Ani naman ni Leslie. Sigurado ka ba talaga? Nag-aalangan naman na usisan ni Rocky. Tumangutango si Leslie. Oo nga. Kaya sige na, umalis ka na at balikan mo na ang mga anak mo. Pamimilit ni Leslie sa kanyang asawa. Wala naman ring nagawa si Rocky kundi ang umalis upang puntahan ang kanyang mga anak. Samantalang ang mga bata ay masayang nanonood ng TV sa sala kasama ang tiyahin ni Hazel at kasama naman niya ang kanyang pinsan na si Eva na naghuhugas ng mga pinagkainan nila. Ang cute talaga ng triplets. Sana kapag nagkaanak ako kasing cute din nila. Biglang komento naman ni Eva habang madalas ang pagsulyap sa mga bata. Wala ka pa ngang boyfriend, asawa ka agad ang iniisip mo? Kontra naman sa kanya ni Hazel. Hay, panira ka naman Pinandilata naman ni Eva ang pinsan niyang si Hazel. Pero may iba tayo. Alam mo insan, ramdam ko pa rin ang chemistry niyo ng ex mong si Rocky. Pag-iiba naman bigla ni Eva sa usapan. Huy, ano na naman ba yung sinasabi mo ha? May asawa yung tao, okay? May connection lang kaming dalawa dahil sa mga anak namin pero hanggang doon lang yun. Kaya pwede ba? Ilibing mo na yung nakaraan dahil tapos na yun. Sabi naman ni Hazel sa malamig at tamad na boses. Masyado ka namang bitter Hindi pa pwedeng sinasabi ko lang kung ano yung nafe-feel at napapansin ko sa inyong dalawa. Isa pa, kanina pagdating nila, nung sinalubong mo yung mga bata, alam mo bang nakatitig sa'yo si Rocky? Nakangiti pa nga siya Kung wala lang siyang asawa, naku isipin ko talagang may relasyon pa rin kayong dalawa hanggang ngayon. Naku, imagination mo ang limit. Imahinasyon mo lang lahat yan, Eva. Imposible ang sinasabi mo. Giit naman na saad ni Hazel. Hindi kitang-kita ko talaga kung paano kanya tignan nung kayo pa. Ganun na ganun ka pa rin niyang tignan hanggang ngayon. Tsaka, akala mo ba hindi ko napapansin? Yung pagbusangot mo bigla kanina nung sinabi niyang kailangan niyang umuwi. Pangasar naman bigla ni Eva sa kanyang pinsan na si Hazel. Ano bang sinasabi mo? Ikaw talaga. Lahat na lang talaga binibigyan mo ng meaning. Singhal naman ni Hazel. Napangisi naman si Eva at binanlawan ang kamay niyang puro bula. Huwag ka na nga mag-deny pa. Huling-huli kaya kita. Masyado kong in denial kahit na ang totoo. Gusto mo rin naman na nakikita at nakakasama mo rin yung ex mo. Pangaasar pang pahabol ni Eva bago siya tumakbo palayo at iniwang mag-isa ang pinsan niya. Hay, ang hilig niya talagang mangasar. Hindi ba niya naisip na may asawa na yung lalaking tinutokso niya sa akin? Gusto pa yata niya akong maging kabit. Kaloka. Iiling-iling naman na bulong ni Hazel habang tinatapos na niya ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Nang matapos nga niya ang ginagawa niyang paghuhugas ng mga pinggan, uminom siya ng tubig. Ngunit halos mapatalon siya nang makita niyang lalaking kanina lang pinag-uusapan nila ng kanyang pinsan na siyang nakatayo at nakasandal sa pader. Rocky, ano ginagawa mo rito? Hindi ba umuwi ka na? Gulantang na reaksyon naman ni Hazel. Bumalik ako. Tipid na sagot naman ni Rocky. Pero bakit? Nga pala, kamusta si Leslie? Ayos lang ba siya? Usisa pa ni Hazel. Marahan namang tumango si Rocky. She's fine.
Wala namang nangyari sa kanya. Nag-overreact lang si mommy para umuwi ako. Pero bakit nandito ka? Ibig kong sabihin dapat hindi mo iniwan ang asawa mo. Sinamahan mo lang dapat siya. Ani ni Hazel. Ang totoo niyan, siya ang nagpumilit sa akin na bumalik para samahan ng mga bata. Tugon naman ni Rocky. Ganun ba? Yan na nga lang ang tanging naging reaksyon ni Hazel at nabalot na sila ng katahimikan. Awkward para sa kanilang dalawa ang mga sandaling yon dahil hindi nila alam kung paano muling magsisimula sa panibagong pag-uusapan. Hindi rin magawang makaalis ni Hazel dahil nakaharang si Rocky. Kaya naman pinipilit na lamang niya na ikalma ang sarili kahit na medyo naiilang siya. Pareho rin silang dalawa na nag-isip ng sasabihin. Hanggang sa ilang sandali pa, sabay nilang binanggit ang pangalan ng isa't isa, kaya mas lalong naging awkward para sa kanila ang sitwasyon. Ano yun? Tanong naman ni Hazel. Wala naman. Gusto ko lang sanang kumustahin ka. Yun nga. Kamusta na ba rito? Medyo nauutal pa nga na tanong ni Rocky na tila ba nag-aalinlangan pa at panay rin ang pag-iwas niya ng tingin sa dati niyang kasintahan. Ayos lang naman ako. Masaya naman ako rito. Kasama sina tita at saka ang pinsan kong si Eva. Sagot naman ni Hazel. I see. Tatango-tangong tugon naman ni Rocky. Ikaw ba? May sasabihin ka ba sa akin? Usisa naman ito. Ha? Gusto ko lang din sanang kumustahin yung mga bata. Sagot naman ni Hazel. Ayos lang din naman sila. Kasundo rin naman nila si Leslie kaya wala ring nagiging problema. Mas madalas ka nga lang nilang namimiss pero minsan hindi kami makadalaw rito dahil hindi ko rin sila masamahan. Pero don't worry. Susubukan kong bumawi next time para mas makasama mo pa ng husto ang mga bata. Litanya naman ni Rocky. Bahagya namang napayuko si Hazel. Napakabait ni Leslie. Kaya siguro gustong gusto siya ng mommy mo para sa'yo. Bukod sa maganda siya, mayaman at mabait din. Mahirap makahanap ng babaeng katulad niya. Kaya kahit hindi ko nakakasama ang mga anak ko, panatag ako dahil alam kong mabuting taong nakakasama nila sa isang bahay. Usal naman ni Hazel. Napatingin naman sa kanya si Rocky. Sorry. Sambit nito dahilan para magangat ng tingin sa kanya si Hazel. Bakit ka naman nagsasorry? Takang tanong naman ni Hazel. Wala naman, gusto ko lang talagang mag-sorry. Tugon naman ni Rocky sa mapanglaw na boses at sa pangalawang pagkakataon ay nabalot na naman sila ng katahimikan kung saan wala nang sumubok ni isa sa kanilang magsalita. Mama, Papa, punta po kayo rito. Biglang tawag sa kanila. Ng kanilang mga anak kaya naman kagad silang kumilos at nagtungo sa sala. Bakit mga anak, may problema ba? Konsulta pa ni Hazel sa tatlong cute na bata. Wala naman po, Mama. Gusto lang po namin ipakita sa inyo ni Papa yung mga drawings po namin. Excited na bulalas naman ang batang si Miko, kaya parehong napatingin sina Hazel at Rocky sa mga ginuguhit ng kanilang mga anak, sa mga papel nito sa maliit na lamesita ng sala. Napangiti si Hazel nang makita niya yon, ngunit dagliring naglaho ang ngiti niya nang mapagtanto niya ang dinrowing ng mga bata. Tatlong mga batang lalaki ang nakadrawing sa gitna ng dalawang babae at lalaki na siyang tingin niya ay mga magulang ng mga batang kanilang iginuhit sa papel. Sinulyapan din ni Hazel ang drawing ng dalawa ng mga anak na sina Maki at Mike kung saan wala ring pagkakaiba sa drawing nito sa drawing ni Miko. Drawing yon ng isang pamilya kung saan sa tingin niya ay pamilya ni Rocky at Leslie kasamang mga bata. Wow! Ang cute ng mga drawing nyo! Sigurado akong matutuwa si Tita Leslie nyo kapag pinakita nyo yan sa kanya. Pilit na pinasigla ni Hazel ang boses niya nang sabihin niya yon sa mga bata ngunit bakas naman sa kanyang mga mata. Ang bait. Ha? Mama, ikaw po yung nasa drawing, hindi po si Tita Leslie. Paglilinaw naman ng batang si Maki.
Hindi naman makapaniwalang reaksyon ni Hazel at muling sinulipan ng mga drawing. Ako? Bakit naman ako? Utal pa niyang tanong sa mga bata. Kasi ikaw po ang mama namin eh. Mabilis na tugon naman ng batang si Mike. Kami po itong 3 bata at kayo naman po ni Papa itong kasama po namin. Nakangiting itinuro naman ng batang si Miko ang mga tao sa kanyang drawing. Pero, hindi ba si Tita Leslie niyo ang pamilya niyo? Siya ang kasama niyo sa isang bahay. Dapat siyang iguhit niyo. Sabi pa ni Hazel sa kanyang mga anak. Pero ikaw po ang mama namin. Isa pa po lagi pong sinasabi sa amin ni Tita Leslie na ikaw lang po ang tangi naming mama at wala na pong iba. Kaya palaging ikaw po ang dinodrawing namin kahit po sa school. Paliwanag naman ng batang si Maki. Halos maluha-luha nga ang mga mata ni Hazel sa kanyang mga narinig. Kaya naman hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at niyakap na nga lamang niya ang mga bata. Ngunit sandali lang yon dahil napansin niya ang kanyang tiyahin na nakabihis. "O tita, alis po kayo?" Tanong ni Hazel sa kanyang tita. Oo. Kailangan kong mag-grocery pa. Ubus na kasi ang stock natin pati na rin yung mga paninda natin. Isasama ko si Eva. Kaya ikaw na munang bahala sa mga mag-aama mo, ha? Ani naman ang tita ni Hazel. Baka rin matagalan kami kaya ikaw na munang bahala rito, insan. Sabi naman ni Eva sa kanyang pinsan na may nakakalokong ngiti at ngisi. Tinaraya naman ni Hazel ang pinsan niya at napabuntong hininga. Mga pamangkin, wag na muna kayong uuwi hanggat hindi kami bumabalik, ha? Kailangan niyo munang magpaalam sa amin. Bili naman ni Eva sa mga bata. Noted po, Tita Eva. Sabay-sabay na sagot naman ng 3 bata kaya natuwa sina Eva. Pati na rin ang kanyang ina. Nagpaalam na nga sila at nagmadaling umalis kaya naman iniwan sina Rocky and Hazel kasama ang kanilang triplets na anak. Muli naging awkward ang sitwasyon para sa kanila. Biglang tumikhim si Rocky at naupo sa sofa sa tabi ni Hazel kaya napalunok si Hazel at bahagyang umurong. Hanggat maaari kasi ayaw niyang maging mas malapit kay Rocky. Kahit ano pa ang naging relasyon nila dati, noon lang yon dahil na rin sa katotohanan ng may asawa na to. Nire-respeto niya kasi ang asawa nitong si Leslie dahil sa tingin niya mabait naman ito pati na rin sa kanyang mga anak. Napakabuting tao talaga ni Leslie. Pagbubukas ni Hazel ng usapan. Iniisip niya pa rin ako bilang ina ng anak natin kung ibang babae siguro yun. Baka nilayo na ako sa mga anak ko at nilaso na ang isip ng mga bata. Dagdag pa ni Hazel. Bakit mo sinasabi yan? Usisa naman ni Rocky habang nakatingin siya kay Hazel. Sinasabi ko lang na maswerte ka sa kanya. Kaya pahalagahan mo siya. Tugon naman ni Hazel. Bumuntong hininga naman si Rocky bago nagsalita. Tama ka, mabuti siyang tao. Kaya nagigilty ako kasi hindi ko masuklian yung pagiging mabuti niya. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Dahil sa sinabi yun ni Rocky, napatingin na rin sa kanya si Hazel. Bakit mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong ni Hazel sa lalaking katabi niya. Pakiramdam ko kasi napunta siya sa isang sitwasyon na hindi niya deserve. Mabuti siyang tao, kaya hindi ko maiwasan na mag-guilty. Dahil deserve niya na mahalin ng totoo, pero hindi ko yun mabibigay sa kanya. Mahinang usal ni Rocky. Napakurap-kurap naman si Hazel at mabilis na nag-iwas ng tingin. Mukha naman siyang hindi mahirap mahalin, kaya paniguradong mamahalin mo siya sa pagmamahal na deserve niya. Payo naman ni Hazel. Ilang beses ko nang sinubukan, pero hindi talaga natuturuan ng puso. Babalik at babalik pa rin ito sa tunay nitong minamahal. Seryosong sabi naman ni Rocky dahilan upang matigilan si Hazel at ilang beses na palunok. Hindi man magtanong si Hazel, batid niya kung ano ang naisip pakahulugan ni Rocky dahil hindi naman siya manhid. Upang maiwasan ang pag-ilang ng mga oras na yon, pinilit ni Hazel makipag-usap at makipagkulitan sa kanyang mga anak. Sila naman talaga dapat ang focus niya at hindi ang bumalik
sa dating love life. Nang sa ganun hindi nga rin niya maisip ang mga sinabi ng lalaki. Buong oras at atensyon ni Hazel, itinuon niya sa kanyang mga anak hanggang sa dumating na rin ang kanyang tiyahin at pinsan. Ilang araw rin, mula ang lumipas na hindi nakasama ni Hazel ang kanyang 3 anak. Minsan naman, nakakausap niya ito sa video call pero sandali lang dahil bukod sa bigla na lang eksena, ang kanilang lola ay busy din ng mga to sa kanilang pag-aaral bilang mga kinder students. Hanggang sa isang araw, naisipan ni Hazel na dalhan ng lunch ang kanyang mga anak sa school ng mga to. Kayo po ba yung nanay ng Constano triplets? Biglang tanong ng guard kay Hazel. Nang makita siya nito, dagli namang tumango si Hazel. Opo, ako nga po. Nandito po kasi ako. Haatiran ko lang po sila ng pagkain. Sabi ni Hazel sa guard. Naku ma'am, hindi po pumasok ngayon ang kambal eh. Saad naman ng guard. Kumunot naman ang noon ni Hazel. Ha? Hindi sila pumasok? Alam niyo po ba kung bakit? Sa pagkakaalam ko po may sakit po yata yung isa sa kanila kaya mas pinili na lang po na hindi sila papasukin para makapagpahinga. Tugon naman ng guard. Kaagad namang bumalatay ang pag-aalala sa mukha ni Hazel. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Sabi ni Hazel sa guard. Saka siya nagmadaling umalis ng school at sumakay ng tricycle upang puntahan ang kanyang mga anak sa mansyon ng mga Constano. Pagkababa ni Hazel ng tricycle, ay agad siyang nag-doorbell. Ngunit walang lumalabas. Kaya naman labis na siyang nangangamba. Sinubukan na rin niyang tawagan si Rocky ngunit hindi naman ito sumasagot. Patuloy pa nga rin niyang pinindot ang doorbell hanggang sa marinig niya ang boses ng ina ni Rocky na siyang lumabas upang malaman kung sino ang nagdo-doorbell. Sino ba yan? Pasigaw na tanong ng ina ni Rocky. Nabakas sa tono ng boses ang pagkairita. Naka-day off pa naman ngayon ang mga katulong. Iritable pa nitong reklamo. Binuksan nga nito ang gate at nagulantang siya sa bumungad sa kanya. Hazel? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang usapan natin ay ang mga apo ko lang ang dadalaw sa'yo pero hindi ka po pwedeng pumunta rito? Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito, Aber? Masungit na saad pa ng matanda. Naku, pasensya na po talaga kayo. Pero nagpunta lang naman po ako dito dahil napagalaman kong hindi sila pumapasok sa school. Dahil may sakit daw po ang anak ko. Bakit hindi ko po yan alam? Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin? Kasi hindi naman na kailangan. Isa pa, simpleng lagnat lang naman yon. Hindi mo kailangan sumugod dito dahil hindi naman namin pinapabayaan ang mga apo ko. Masungit na buwelta naman ang ina ni Rocky. Ako pa rin po ang ina ng mga bata. May karapatan pa rin po akong malaman kung anong nangyayari sa kanila. Bilang isang ina, natural lang na mag-alala ako. Nang sabihin nga yun ni Hazel, walang pasabi siyang pumasok sa loob ng mansyon upang puntahan ang kanyang mga anak. Kaagad naman siyang sinundan ng ina ni Rocky para pigilan ngunit wala na rin itong magawa dahil hindi naman din magpapapigil pa si Hazel na makita ang kanyang mga anak. Pinuksan ni Hazel ang isang kwarto at nagulat siya sa nadatnan niya roon. Ang mag-asawang sina Rocky at Leslie na magkayakap sa kama. Pasensya na. Nahihiyang paumanhin ni Hazel. Sabay iwas ng tingin at muling isinara ang pinto. Saglit siyang natigilan, subalit kaagad din siyang nagtungo sa iba pang kwarto at doon natagpuan niya ang kanyang 3 anak na abala sa pagdodrawing habang nasa kama. Mama! Sabay-sabay na hiyaw ng mga bata nang makita nga nila ang kanilang ina at tumakbo palapit sa kanya kung saan iniwan nito ang kanilang mga ginagawa. Mahigpit naman na niyakap ni Hazel ang mga bata at tinignan ng mga to na may pag-aalala. Hindi raw kayo pumasok sa school dahil isa raw sa inyo may sakit? Panimulang sambit ni Hazel. Si Mike po, Mama, pero ayos na po siya ngayon dahil inalagaan po namin siya.
At nakainom na rin po siya ng gamot. Tugon nga ng batang si Miko. Mabuti naman kung ganon. Sobra pa naman akong nag-aalala sa inyo. Sorry po, Mama, kung nag-aalala ka po sa amin. Biglang tura naman ng batang si Mike. Oo nga po, Mama, sorry po talaga. Sabi naman ni Maki na siyang panganay sa 3. Mga anak, hindi nyo kailangan mag-sorry sa akin, okay? Ayos lang dahil ang mahalaga naman yung malaman kung okay lang kayo. Nakangiting usal naman ni Hazel sa kanyang mga anak at muling niyakap ang mga to. Papa! Hiyaw naman ang batang si Miko nang magkita nga sila ng ama na siyang pumasok sa bukas na pinto ng kwarto. Mga anak, pwede bang bumalik na muna kayo sa mga ginagawa nyo kanina? Mag-uusap lang kami ng mama nyo. Mahinahong utos naman ni Rocky sa kanyang mga anak. Okay po, Papa. Sabay-sabay na sagot naman ng triplets kung saan sumalampak muli ang mga ito sa kama at itinuloy nga ang kaninang ginagawa nilang pagdodrawing. Nagkatingin na naman si Hazel at Rocky kung saan si Rocky ang unang nag-iwas ng tingin at nauna na nga ang umalis. Kaya naman sumunod sa kanya si Hazel. Binuksan ni Rocky ang pinto ng guest room at pinapasok si Hazel. Pagkatapos isinara naman niya ang pinto at hinarap nga ang dating kasintahan. Yung nakita mo nga pala kanina. Panimula nga ni Rocky. Sorry nga pala Ron. Masyadong lang akong nag-alala sa mga anak natin kaya maling pinto ang nabuksan ko. Hindi ko intensyon na maistorbo kayo. Paliwanag naman ni Hazel. No, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Yung nakita mo kanina, wala lang yun. Dinamayan ko lang siya dahil may problema siya pero hindi niya magawang sabihin sa akin kung ano yun. Explica pa nga ni Rocky. Ano ka ba? Di ba normal lang naman yun na ginagawa ng mag-asawa? Kaya hindi mo kailangan magpaliwanag at sa akin pa talaga? Wika ni Hazel, dahilan upang bahagyang matigilan si Rocky. Siya nga pala, ano nga palang ginagawa mo dito? Pag-iba ni Rocky ng usapan. Pinuntahan ko kasi sa school yung triplets kanina. Pero sabi sa akin ng guard hindi raw sila pumasok dahil may isa raw sa kanila may sakit. Kaya nag-alala ako, napasugod ka agad ako tuloy dito. Sagot ni Hazel. I'm sorry nga pala kung hindi ko nasabi sa iyo yung tungkol sa anak natin. Ayoko lang kasi na mag-alala ka pa. Kaya hindi ko na sinabi pa. Ani ni Rocky. Pero Rocky, karapatan ko pa rin kasi malaman ka agad kung anong nangyayari sa mga anak ko, lalo na kapag nagkakasakit sila. Katwira naman ni Hazel. Isa pa, nagkasundo tayo noon na ipapaalam mo sa akin ang lahat ng tungkol sa mga anak ko. Dagdag pa niya. Huwag ka mag-alala. Sa susunod sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Wika naman ni Rocky. Salamat. Tanging sabi na lamang ni Hazel. Akma na sana siyang lalabas ng kwarto nang biglang sa hindi inaasahan. Hinigpit siya ng dati niyang kasintahan at saka niyakap. Gulantang na reaksyon ang bumalatay sa mukha ni Hazel. Rocky, anong ginagawa mo? Gulat nga ang tanong ni Hazel at pilit na itinulak palayo sa kanya si Rocky. Ngunit mas lalo lang hinigpitan ni Rocky ang pagkakayakap niya kay Hazel. Rocky, ano ba? Nandito tayo sa bahay niyo at nandito ang asawa mo. Madiinaani naman ni Hazel dahil tila ayaw niya itong pakawalan. Hindi mo alam kung gaano ako nangulila na mayakap ka sa matagal na panahon, Hazel. Natigilan nga si Hazel nang marinig niya ang garalgal na boses ng dati niyang nobyo. Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Simula nung naghiwalay tayo at nagpakasal ako sa iba, naisip ko noon kung tama ba ang naging desisyon kong pakawalan ka. Kung alam mo lang, para akong mababaliw sa tuwing namimiss kita. Masakit din para sa akin na hindi ka namin kasama ng mga anak natin. Hazel, bakit hindi mo ako nagawang ipaglaban dati? Bakit mas pinili mong bitawan ako ng ganon? Kadali lang at pinilit mo
na magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Alam kong mahal mo pa rin ako. Dahil kung hindi, nakahanap ka na rin sana ng lalaking magmamahal sa'yo. Pero mas pinili mong hindi mahalin pabalik dahil alam kong sa puso mo, ako pa rin. Tama ko, hindi ba? Tila confident na sabi naman ng lalaki. Na ikaw yung ni Hazel ang mga kamao niya. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Rocky, na may pilit niyang kinokontrol ang pag-apaw ng kanyang emosyon. Tila rin ang hina ang kanyang mga tuhod. Mabuti na lamang talaga nakayaka pa rin sa kanya si Rocky bilang suporta upang hindi siya mapaluhod. Rocky, please. Kasal ka na. May pamilya ka na. Huwag na nating pahirapan pang isa't isa. Namamaos rin na usal ni Hazel habang pilit niya ring pinipigilan ang kanyang pagluha. Pero hindi ba tayo nahihirapan ngayon? Hindi ba mas nahihirapan tayo na malayo tayo sa isa't isa? Katwira naman ni Rocky. Hindi naman nakasagot si Hazel. Sa halip, sinikap niyang gamitin ang buong lakas niya upang itulak palayo sa kanya si Rocky. Rocky, mabuting tao si Leslie. Huwag mo namang gawin to sa kanya at sa akin. Bagay kayo ni Leslie. Mabait din siya sa mga bata. At naniniwala ako na balang araw matututunan mo rin siyang mahalin. Singhal ni Hazel sa dating nobyo habang nagsisimula ng manubig ang kanyang mga mata. Ilang beses ko nang sinubukan. Sigaw naman pabalik ni Rocky. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, pilit sa sarili ko na mahalin si Leslie. Mas lalo ko lang nare-realize kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagsisisi na hinayaan kitang mawala sa buhay ko. Mabuting tao si Leslie. Kaya nga nakukonsensya ako eh. Hindi niya deserve ng isang lalaking katulad ko na hindi siya magawang mahalin. Tingin mo ba? Madali para sa akin to? Nahihirapan din naman ako, Hazel. Nahihirapan ako dahil si Leslie ang kasama ko pero ikaw naman ang iniisip ko. Sa tingin mo ba, mangyayari pa yung sinasabi mo na matututunan ko rin siyang mahalin? Hindi, Hazel. Kasi simulat sa pool, ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko. Litanya ni Rocky sa garalgal na boses at doon nagsimula na ring pumatak ang mga luha niya. Dagli namang ibinaling ni Hazel ang paningin niya sa ibang direksyon. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa mga bata na umuwi na ako. Tanging nasabi na lamang ni Hazel bago siya lumabas ng kwarto. Nang mga sandaling yun, mo'y nawalan na nga rin ng lakas si Rocky kung saan napaluhod na siya sa sahig habang patuloy na lumuluha. Dire-diretso lang paalis si Hazel. Nakasalubong niya pa ang ina ni Rocky ngunit hindi na niya ito pinansin pa at dumiretso na nga lamang palabas ng mansyon. Patuloy lang na naglakad si Hazel hanggang sa makalayo na nga siya sa mansyon ng mga Constano. Nang makauwi na siya, nanatili lamang siyang nakatayo sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin. Tulala habang malalim ang iniisip. Tumulo na nga ang kanyang mga luha kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan na animoy dinadamayan siya ng langit. Maya-maya pa ay lumabas na si Eva ng bahay at nagulat siya nang matanaw niya ang kanyang pinsan na si Hazel na siyang basang-basa na sa ulan habang nakatayo lamang at umiiyak. Hazel, Diyos ko naman, anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Eva at kumuha nga ito ng payong sa kapatakbong lumabas upang puntahan ang kanyang pinsan. Insa naman, bakit hindi ka pa pumapasok? Bakit ka naliligo sa ulan? Sermon niya pa kay Hazel nang payungan niya nga ito. Ngunit nang hindi umimik ang kanyang pinsan, pinagmasdan niya ang mukha nito at doon nga lang niya napansin na umiiyak pala ito. Hoy insan, anong nangyari? Bakit ka umiiyak ha? Sino nang away sa'yo? Puno ng pag-aalalang usisa ni Eva sa kanyang pinsan. Dahil nga rin doon, lalo ngang humagulgol si Hazel at napayakap na nga lamang sa pinsan. Bahagyang nagulat si Eva, ngunit niyakap niya na lamang ito, pabalik gamit ang isang kamay niya, habang hawak naman ang isang kamay
Ang payong. Insan ang sakit eh. Ang sakit-sakit talaga. Sambit nga ni Hazel. Sa gitna ng kanyang paghagulgol. Hindi iniwan ni Eva ang kanyang pinsan hanggang sa ikinuwento nga ni Hazel sa kanya kung ano ang nangyari. Lumipas pa ang ilang mga araw at sumapit na ang parent-teachers meeting at pumunta si Hazel sa school at hindi dahil sa gusto niyang siya ang attend sa meeting pero dahil nais lamang niyang makita ang kanyang mga anak. Nagtungo si Hazel sa classroom ng mga bata at nakita niya roong magkatabing nakaupo ang dati niyang nobya na si Rocky at ang asawa nitong si Leslie. Tila may kumirot sa dibdib niya, kaya naman kagad na lamang siyang umalis at hinanap ang mga bata at natuwa nga siya nang makita niya ang triplets na siyang masayang naglalaro sa playground kasama ang ilan pang mga bata. Bakit hindi ka pumunta ron? Biglang tanong ng isang boses, kaya napalingon si Hazel sa kanyang likuran. Nakita niya si Leslie. Ikaw pala Leslie. Tapos na ba ang meeting? Usisa na lamang ni Hazel. Hindi pa. Nagpaalam lang ako saglit kay Rocky na magpupunta lang sa CR. Nakita kasi kita kaso bigla kang umalis kaya sinundan kita. Sagot naman ni Leslie at naupo sa bench na malapit lang sa kanila. Upo ka. Nakangiti niyang alok kay Hazel. Natinapik pa ang katabing pwesto. Walang pag-aalinlangan naman na naupo roon si Hazel. So bakit nga pala hindi ka nagpunta kanina sa meeting? Pag-uulit nga ni Leslie sa tanong niya kanina. Hindi naman na kasi ako kailangan doon. Nandoon naman na kayo ni Rocky bilang mga parents ni na Maki, Miko at Mike. Isa pa, hindi naman ako nagpunta rito para doon. Gusto ko lang talagang makita ang mga anak ko. Tugon naman ni Hazel. Pero ikaw pa rin naman ang ina ng mga bata. Kaya natural lang na magpunta ka sa parent-teachers meeting. Saad naman ni Leslie. Iniiwasan ko lang din kasing mapag-usapan dahil baka maapektuhan ng mga bata kung sakali man. Pagrarason naman ni Hazel. Alam mo maswerte ka nga kasi nagkaroon ka ng mga anak. Triplets pa. Habang ako hindi talaga pwedeng magkaanak dahil baog ako. Kaya nga, masaya ako. At thankful sa inyo ng mga anak mo. Dahil kahit papaano naranasan kong maging ina. At the same time, nakokonsensya rin ako dahil pakiramdam ko inagaw ko ang posisyon at sitwasyon na dapat sa'yo. Si Rocky at ang mga anak mo. Kaya nga iniisip ko kung dapat pa ba akong magstay sa ganoong sitwasyon. Litaan niya ni Leslie na siyang nagpaawang naman sa bibig ni Hazel. Ano ba yung sinasabi mo? Mabuti ka nga sa mga anak ko. Kaya wag mo sanang isipin na parang inaagaw mo ang sitwasyon na yan. Isa pa, asawa mo si Rocky kaya wag mong sabihin yan. Tura naman ni Hazel. Pero hindi ko na kaya. Saad naman ni Leslie na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Taka naman na tumingin sa kanya si Hazel. Anong ibig mo sabihin? Hazel, hindi na kaya ng konsensya ko na makitang nasasaktan at napipilitang makisama sa akin ng taong mahal mo. Noon pa man gusto ko nang humingi ng tawad sa inyo ni Rocky dahil pakiramdam ko akong naging hadlang sa pagmamahalan nyo. Hazel, alam ko na mahal ka pa rin ni Rocky. Inamin niya na sa akin yun. At totoo niyan, kahit ako ang asawa niya, pakiramdam ko ako pa ang third party sa pagitan yung dalawa dahil simula pa lang naman, kayo naman talaga ang nagmamahalan Pinilit ko lang ang sarili ko. At ginamit ko ang ina niya. Pero ayoko nang maging hadlang pa. Kaya nag-usap kami ni Rocky at napagdesisyon na naming mag-file ng annulment. Nang sa ganun, maging pwede na ulit kayong dalawa. Lalo ngang hindi makapaniwala si Hazel sa kanyang mga narinig. Dahilan para hindi na rin siya nakaimik pa. Deserve ninyong dalawa na maging masaya sa piling ng mga anak ninyo. Pero syempre dapat pahirapan mo muna si Rocky ha? Dapat ligawan ka muna niya ulit.
Natatawang suwestyon pa ni Leslie. Maya-maya pa, hinawakan ni Leslie ang kamay ni Hazel. Sana this time, ipaglaban niyo na ang isa't isa. Huwag kayong susuko dahil alam kong mahal na mahal niyo ang isa't isa at sapat na yon para ipaglaban ninyo ang isa't isa. Saad pa ni Leslie na siyang nagpatuloy ng luha ni Hazel. Leslie, tanging pangalan na lamang ng babae ang nabanggit ni Hazel dahil hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang sasabihin. Siya nga pala, magpapaalam na ako. Kailangan ko na kasing umuwi dahil mag-i-empake pa ako ng mga gamit ko. Kailangan ko na rin kasing mag-umpisa ng sarili kong buhay kung saan ako mas magiging masaya. At hindi yung buhay na ninakaw ko lang sa iba. Sabi naman ni Leslie na nananatili pa rin mahinhin at mahinaho ng boses. Teka, alis ka? Biglang tanong ni Hazel. Marahan naman na tumango si Leslie. Yup, doon na muna ako sa pinsan ko sa States. Isa pa, kailangan ko rin talagang umalis para wala nang rason pa ang mami ni Rocky na ipagpilitan kaming dalawa. About naman sa annulment, huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para mapabilis ang proseso noon. Leslie, bakit mo ba ginagawa to? Tanong pa ni Hazel. Simple lang. Kasi alam kong mahal niyo pa rin ang isa't isa. Hanggang ngayon, pero pinipigilan niyo dahil sa akin. Ayokong maging hadlang. Instead, mas masarap ang maging kupido. Hindi ba? Hirit pa ni Leslie at tuluyan na ngang nagpaalam at umalis. Hazel. Tawag ng isa pang boses kay Hazel. Kaya naman dagling pinahira ni Hazel ang munting luha sa kanyang pisngi bago niya hinarap si Rocky. Rocky, kamusta? Tapos na ba ang meeting? Tanong naman ni Hazel kay Rocky. Hindi pa. Lumabas lang ako para hanapin sana si Leslie. Kanina pa kasi siya nagpaalam na pupunta ng CR pero hindi pa rin siya bumabalik. Nakita mo ba siya? Tumango naman si Hazel bilang tugon. Asan siya? Usisa ni Rocky. Ang totoo niya, nagkausap kami kanina. Pag-amin nga ni Hazel. Talaga? Anong pinag-usapan niyo? Usisa pa nga ni Rocky. Tungkol sa inyong dalawa. Balak niyo na raw mag-file ng annulment? Direkta ngang sabi ni Hazel. Kung ganon, alam mo na pala ang tungkol doon. Tumango naman si Hazel bilang kanyang tugon. Anong masasabi mo doon? Usisa pa ni Rocky na tila ba nag-aalinlangan pa. Ano ba sa tingin mo? Natural, nabigla ako. Hindi nga ako nakapagsalita kasi hindi ko alam kung anong sasabihin pero kahit ganun, hindi yun nangangahulugan na basta lang kitang papapasukin ulit sa buhay ko. Ani pa ni Hazel na siyang nagpakunot ng noon ni Rocky. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Rocky. Kailangan mo muna akong ligawan. Sagot naman ni Hazel bago tumakbo palapit sa kanyang mga anak dahil sa kahihiyan at bakasyon sa biglaang pamumula ng magkabila niyang pisngi. Unti-unti namang nawala ang pagkakakunot ng noon ni Rocky at unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Noong araw na yon nagkasama nga silang pamilya at kumain sa labas. Hanggang sa nakatanggap ng tawag si Rocky mula sa kanyang ina, napaalis na raw si Leslie. Kaya naman agad na nagtungo sina Rocky at Hazel pati na rin ang kanilang tatlong anak sa airport kung saan ay naabutan pa nga nila si Leslie. Thank you for everything, Leslie. I hope makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo nang deserve mo. Tura ni Rocky kay Leslie habang magkayakap sila. Thank you rin, Rocky. Nakangiting sambit naman ni Leslie. Sunod naman niyang niyakap ay si Hazel. Yung sinabi ko sa'yo magpaligaw ka muna sa kanya ulit. Bulong ni Leslie sa tenga ni Hazel. Bahagya na lamang natawa si Hazel. Huwag kang mag-alala, gagawin ko talaga yan. Tugon naman ni Hazel nang maghiwalay na mula sa pagkakayakap at nagngitian sa isa't isa.
Sunod namang niyakap ni Leslie ay ang mga bata at nagpaalam na rin sa mga to. Mag-iingat ka po palagi, Tita Leslie. Mamimiss ka po namin, Tita Leslie. Magkasunod na wika naman ni Mike at Miko. Mamimiss ko rin kayo. Huwag kayong magpapasaway sa mama at papa nyo. Magpapakabait kayo palagi. Bilin pa ni Leslie sa triplets. Sabay-sabay namang tumango ang mga bata bilang kanilang tugon. Hindi talaga ako makapaniwala. Nabigla ka na lang aalis. Wala akong kaalam-alam sa mga plano mo. Singit naman ang ina ni Rocky nang bumaling naman sa kanya si Leslie. Ni hindi niyo man lang sinabi sa akin na balak niyo palang maghiwalay? Hindi niyo pa ba ito pwedeng maayos? Pilit pa ng mami ni Rocky na bakas sa tono ng boses ang pagkadismaya. Tita, sa mundong po na ito, may mga bagay po tayo na hindi natin pwedeng pilitin. Lalo na kung hindi naman po yun ang tunay na nakalaan para sa atin. Nakangiting wika na lamang ni Leslie. Hindi pa nga rin nagbabago ang reaksyon ng mukha ng mommy ni Rocky. Na nakasimangot pa rin. Maghalong pagkadismaya at lungkot ang mukha nito. Maayos ngang nakaalis ng bansa si Leslie. Kaya naman napadalas na rin ang pagdalaw ni na Rocky at ng mga bata kina Hazel. Kung saan sinimulan na ring suyuin ni Rocky ang dati niyang nobya. Bagamat nagpapa-hard to get si Hazel sa lalaking mahal naman niya, sinusuklian pa rin naman niya ng kabaitan at pagmamahal. Ang pinapakita nito sa kanya kahit papaano. At hindi pa nga rin sang-ayon ang ina ni Rocky sa naging desisyon ng kanyang anak. Naani mo'y umaasa pa rin itong magkakaayos at magkakabalikan pa sina Leslie at Rocky. Sinabi ko na sa iyo anak, simula pa noon si Leslie lang ang gusto kong manugang. Giit pa nito sa anak niyang si Rocky habang nakaupo ito sa sofa at nakatayo naman si Rocky. Pero ma'am, hindi ko po mahal si Leslie at si Hazel lang po ang babaeng tanging minahal ko at minamahal ko. Sinunod ko na po ang gusto niyo noon pa na magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Naghiwalay kami ng babaeng mahal na mahal ko dahil sa patuloy ninyong paghadlang sa amin. Hanggang ngayon pa rin po ba? Hindi niyo matanggap na nagmamahalan kaming dalawa? Ayaw niyo po ba talaga akong maging masaya? Pati na rin ang mga bata? Please naman mom, bigyan mo naman kami ng chance na maging masaya at malaya. Rocky, hindi ko talaga matatanggap ang babaeng yan. Sabi naman ng ina ni Rocky sa kabila ng pakiusap nito. Pero bakit? Dahil ba wala siyang mga magulang? Dahil ba sa mahirap lang siya? Nagtaas ang boses ni Rocky dahil sa sama ng kanyang loob. Oo! Sigaw ng ina ni Rocky. Dahil sa tingin ko gagamitin ka lang niya at ang pamilya natin para lang umangat sa buhay. Sigurado ko na yaman lang natin ang habol ng babaeng yon. Saad pa nito. Hindi naman makapaniwala ang naging reaksyon ni Rocky sa sinabi ng kanyang ina. Grabe naman po kayong manghusga ma'am. Hindi ganong klaseng tao si Hazel. Hindi pa rin pa sapat na mas pinili niyang ipaubaya sa atin ang mga anak namin kahit na mahirap yon para sa kanya? Dahil siya ang ina ng mga anak ko? Hindi pa ba sapat na noong inalok mo siya ng malaking halaga wala siyang hiningi sa'yo, maski piso? Pagpapaalala nga ni Rocky tungkol sa nakaraan. Malay ko ba? Kung taktika niya lang yon para lang maniwala ko sa kanya, hindi niya ako mauuto. Giit pa ng ina ni Rocky. Naipikit pa nga ni Rocky ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na ganyan pala talaga kababa ang tingin niyo kay Hazel. Yung babaeng mahal ko at yung nanay ng mga apo niyo. Pero kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko na uulitin pa ang nagawa kong desisyon dati. This time, hindi ko nahahayaan pa na kontrolin niyo pa ang buhay ko. Maswerte nga ako dahil nagkaroon pa kami ng pangalawang pagkakataon. Kaya ngayon, pipiliin ko na kung sino ang mamahalin ko. Seryoso at mariin na saad naman ni Rocky bago niya tinalikuran ang kanyang ina sa sala. Kinabukasan nga walang sinayang na oras si Rocky upang makasama ang babaeng mahal niya.
Nang dalawin muli nila ito, lubos na nga rin ang kasiyahan ni Hazel. Dahil sa madalas niya na ngayon nakakasama at nakikita ang kanyang mga anak kesa noon. Alam nyo, mas sumigla at sumaya talaga ang bahay na to simula nung mas madalas na kayong dumalaw. Natutuwang wika naman ang tiyahin ni Hazel sa kanilang mga bisita habang inaasikaso nitong mga dala ni na Rocky. Totoo yun, mas lalo ring naging masaya si Hazel. At tignan nyo naman, blooming na blooming. Sabat naman ni Eva. Nabahagya pang tinukso ang kanyang pinsan kaya naman pinandilatan siya ng mga mata ni Hazel. Bakit kaya hindi kayo mag-overnight dito? Maya-maya pa biglang question ng tiyahin ni Hazel kina Rocky. Tita, hindi pwede. Maliit lang naman po tong bahay eh. Kaya paniguradong hindi sila sanay. Isa pa, saan naman sila matutulog kung sakali? Biglang kontra naman ni Hazel. Ano ka ba Hazel? Pwede namang matulog yung mga apo ko sa kwarto. Total, medyo malaki naman ang kama ko ron. Sagot naman ng tiyahin ni Hazel. Okay lang ba sa inyo yon mga bata? Baling naman ito sa 3 kambal. Opo, ayos lang po sa amin yun. Mabilis na sagot naman ng batang si Maki. Tsaka po, mukhang masaya po kung dito po kami matutulog. Bulalas naman ng batang si Miko na animoy na-e-excite. Saan naman po matutulog si Rocky? Tanong naman ni Hazel. Di saan pa? Di sa kwarto mo. Sagot ng tiyahin niya. Automatic naman na nanlaki ang mga mata ni Hazel sa narinig. Ano po? Gulantan niyang reaksyon. Pasimple namang natawa si na Rocky at Eva. Oh, bakit gulat na gulat ka? Wala namang masama ron kasi sigurado naman na balang araw magiging mag-asawa na rin naman kayo. Rason pa ng tiyahin ni Hazel. Tita? Singhal naman ni Hazel kung saan bahagyapang namula ang kanyang mga pisngi. Sa sala na lang po muna ako matutulog. Sabat na lamang ni Rocky habang medyo natatawa pa. Mapanukso nga ang mga ngiti na ipinukol ng tiyahin ni Hazel at ang pinsan niyang si Eva. Napailing-iling na nga lamang si Hazel at pilit na iniiwasan ang mga tingin sa kanya ni Rocky. Sumapit nga ang gabi at sa kwarto nga ng tiyahin ni Hazel matulog ang mga bata. Habang si Rocky naman ay pilit na pinagkasya ang sarili sa maliit na sofa na nasa sala. Samantala hindi naman magawang makatulog ni Hazel sa kanyang kwarto kaya naman bumangon siya at nagtungo sa sala para silipin si Rocky ng pasimple. Hay, napakaliit ng sofa. Paano naman niya nakakayanang matulog sa ganyan? Bulong ni Hazel. Nabakas sa tono ng kanyang boses ang pag-aalala. Babalik na sana si Hazel sa kanyang kwarto subalit napahinto siya nang bahagya siyang nakaramdam ng pagka-guilty kaya naman muli niyang sinulyapan si Rocky na ngayon. Nagkakamot ng paa at braso. Kaya naman muli niyang sinulyapan si Rocky. Hindi na nga natiis pa ni Hazel, nalapitan niya ito sa kaginising. Paano ba naman kasi? Kinakagat na ito ng mga lamok. Pinapapak. Hoy Rocky, gising. Maingat ngang paggising ni Hazel sa dating nobyo. Hindi naman nagtagal. Bumukas ang mga mata ni Rocky kung saan nagtama ang kanilang mga mata. Kahit sa panaginip ko, malinaw na malinaw pa rin ang ganda mo. Biglang sambit ni Rocky. Automatic naman na nag-blush ang magkabilang pisngi ni Hazel. Hindi ka na nanaginip. Halika, doon ka na sa kwarto ko matulog. Ani ni Hazel. Kinurap-kurap naman ni Rocky ang kanyang mga mata. Bago siya bumangon mula sa pagkakahiga. Ha? Sigurado ka ba? Akala ko ba hindi ka komportable na magkasama tayo sa kwarto mo? Tanong pa nito kay Hazel. Kesa naman yung hindi ka komportable na matulog dito sa maliit na sofa. Habang tinitiis, napapakin ka rin ng mga lamok. Huwag ka na nga maraming tanong. Tara na, sige ka. Baka bawiin ko pa yung sinabi ko.
Hinila na nga ni Hazel ang kamay ni Rocky patungo sa kwarto niya. Dito na lang ako sa sahig matutulog. Presenta naman ni Rocky. Bakit? Medyo malaki rin naman tong kama eh. Kaya kasya naman tayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Mahinang natawa si Rocky sa sinabi ni Hazel. Hindi naman yun ang iniisip ko. Baka lang kasi hindi ka komportable na magtabi tayo sa kama. Paglilinaw naman ni Rocky. Huwag ka na nga maginarte dyan. Inaantok na ako. Kaya mahiga ka na rito sa kama. Tsaka lalagyan ko naman ng unan yung pagitan natin. Tura naman ni Hazel at inayos na nga ang kama at nahiga roon. Wala na nga ring nagawa pa si Rocky kundi ang mahiga na lamang sa kama. Habang nakahiga ay pinapakaramdaman nila ang isa't isa. Hanggang sa ilang sandali pa, bigla na lamang inalis ni Rocky ang una na siyang inilagay ni Hazel sa gitna upang pumagitan sa kanilang dalawa. At niyakap sa bewang si Hazel na siyang ikinagulat nito. Rocky, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Hazel. Matulog na tayo. Sinabi lang ni Rocky habang nakapikit ang kanyang mga mata. Mas lalo rin niyang hinigpitan ang braso niyang nakayakap sa dati niyang nobya na siyang naging dahilan upang magsimulang bumigat ang bawat paghinga ni Hazel. At ramdam niya rin ang hininga ni Rocky sa kanyang batok na parang nagpapainit tuloy sa kanya. Nang mga sandaling din yon, bumilis ang tibok ng puso ni Hazel. Unti-unti ring lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan na ngang naging malaya si Rocky nang mawalan na ng bisa. Sa wakas, ang kasal nila ni Leslie. Kumaan na rin ang pakiramdam ni Hazel dahil doon. Ngunit hindi pa rin sila aprobado ng mommy ni Rocky. Hanggang isang araw, naisipan ni Hazel na puntahan ang kanyang mag-aama sa mansyon kung saan sumalubong sa kanya ang ina ni Rocky. At sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para pumunta rito? Pagtataray pa ng ina ni Rocky kay Hazel. Mrs. Castano, batid ko pong ayaw niyo po sa akin. At hanggang ngayon, hindi niyo pa rin po ako tanggap para sa anak niyo dahil sa mahirap lang ako. Alam ko rin naman pong mababang tingin niyo sa akin. Pero gusto ko lang pong malaman niyo na hindi po ako ganong klaseng tao. Batid ko rin po na iniisip niyong ginagamit ko lang ang mga anak ko para sa kapakanan ko. Pero hindi yun ganoon. Dahil kahit mahirap para sa akin ang malayo sa kanila, mas pinili ko pa rin silang ipaubaya noon. Dahil mas iniisip ko po ang kapakanan nila. Dahil bukod sa silang magiging tagapagmana nyo, hindi ko rin po kayang ibigay sa kanila ang marangyang buhay. At higit sa lahat, kahit na mahal ko po noon ang anak nyo, mas pinili ko pa rin po siyang pakawalan dahil sa mas iniisip ko po ang kapakanan niya. Pero sana, wag niyo naman po kung maliitin ng husto. Isa pa po, hindi ko na rin po uulitin yung ginawa kong desisyon dati. Simula ngayon, kahit ano pang pigil niyo sa amin ni Rocky, hindi ko na po siya pakakawalan pa ulit. Hindi ko na isusuko ang pamilya ko. Buong tapang na litanya ni Hazel sa ina ni Rocky. Hindi naman makapaniwalang reaksyon ang bumalatay sa mukha ng mommy ni Rocky dahil sa mga narinig. Lumitaw nga rin ang isang mapanuyang ngisi sa gilid ng labi ni Hazel bago niya iniwan ang ginang at nagtungo na sa kwarto ni Rocky. Bahagya pa siyang nagulat nang madatnan niya si Rocky na nakatapis lamang ng tuwalya na tila ba katatapos lamang nitong maligo. Hazel, anong ginagawa mo rito? Bahagyang gulantang naman na tanong ni Rocky. Bakit? Bawal pang pumunta dito? Pabalik naman na tanong ni Hazel. Hindi naman. Nagulat lang talaga ako na nandito ka. Tugon naman ni Rocky. Tila ba nakabawi na rin mula sa pagkagulat si Hazel at lumakad palapit kay Rocky nang walang pasabi at pag-alinlangan na bigla niyang siniil ng halik ang lalaki. Dagli namang gumuhit ang gulat sa mukha ni Rocky.
Ngunit ilang sandali lang, tinugunan niya rin ang halik nito. Dahil doon ay hinapit ni Rocky sa bewang si Hazel kaya mas lalong lumalim ang kanilang paghahalikan. Ikinawit naman ni Hazel ang kanyang mga braso sa batok ni Rocky. Higit sa lahat, 1 minuto rin nilang inangkin ang mga labi ng isa't isa bago sila naghiwalay, habang habol-habol nila ang kanilang hininga. Ikaw pinuntahan mo lang pala ako para halikan. Namiss mo na pala ang mga labi ko. Reaksyon naman ni Rocky habang batid ang mapanuksong tono sa kanyang boses. Mahinang natawa naman si Hazel. Ganun na nga siguro. Pagsang-ayon na lamang nito. Rocky, naisip ko lang bakit kaya hindi na tayo magpakasal? Maya-maya pa ay konsulta ni Hazel. Sigurado ka ba? Hindi ka ba basta nabibigla lang? Medyo utal pa na tanong ni Rocky. Naanimoy nabigla na lamang sa biglang sinabi nito. Oo, tatango-tangong sagot naman ni Hazel. Wala namang masama, di ba? Malaman natin ang isa't isa. Naisip ko lang kasi na siguro naman pwede na tayong mag-settle para maging masaya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin. Sambit pa ni Hazel. Walang problema sa akin. Noon pa naman talaga. Gusto ko nang magpakasal tayo dahil gusto ko rin na makasama ka. Sa isang bahay, kasama ang mga anak natin. Nakangiting usal naman ni Rocky. Maya-maya pa nga ay lumabas na sila ng kwarto upang magkasama nilang harapin ang mommy ni Rocky para sabihin ang tungkol sa balak nila. Mommy, we are planning to get married. Gusto ko na pong makasama ang babaeng mahal na mahal ko. Wala naman po kayong magagawa kung tumutol kayo kasi magpapakasal pa rin kami ni Hazel. Sinasabi ko lang po to dahil mommy ko pa rin kayo. Direktang pagsabi ni Rocky sa kanyang ina kung saan mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kamay ni Hazel. Humigop ng kape ang ina ni Rocky bago napasulyap sa mga kamay ni na Rocky at Hazel na magkahawak at napabuntong hininga. Well, sa'yo na rin naman mismo nang galing na wala rin naman akong magagawa kahit tumutol pa ako dahil gagawin niyo pa rin naman ang gusto niyo, hindi ba? Walang emosyon na wika naman ang ina ni Rocky sa kanya. Sandaling nakatingin naman sina Rocky at Hazel bago muling humarap si Rocky sa kanyang ina. What do you mean by that, Mom? Tila ba nagugulamihanang tanong naman ni Rocky sa kanyang ina. What do you think, son? Pabalik naman na tanong ng ina niya sa kanya. Bigla itong tumayo at lumapit kina Rocky sabay tipid ng umiti. I've got to realize na masyado na akong naging controlling sa'yo, anak. Hindi ko na naisip yung happiness mo. Masyado kong ipinilit ang gusto ko. Siguro dahil gusto ko lang patunayan sa daddy mo na kaya kitang ilagay sa magandang buhay at masaya. Simula nung nawala siya, sinikap ko nang gawin ang lahat ng alam kong makabubuti para sa'yo pero hindi ko alam na masyado na pala kitang kinokontrol sa buhay mo. I'm so sorry, anak. But now hahayaan na kitang gawin ang lahat ng gusto mo. Litanya nga ng ina ni Rocky. Lumamlam ang mukha ng mga mata ni Rocky dahil sa kanyang mga narinig. Saka niyakap ang kanyang ina. Napangiti naman si Hazel habang pinagmamasdan niya ang mag-ina. Hazel, pasensya ka na kung naging judgmental ako sa'yo. Pero dapat nga magpasalamat ako sa'yo dahil binigyan mo pa ako ng cute na mga apo. Hindi lang isa, kundi 3 pa. Sana mapatawad mo pa ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Baling naman ito kay Hazel at niyakap ito. Bahagyang nagulat si Hazel. Subalit napangiti na lamang ulit siya nang gumaan biglang pakiramdam niya. Buong akala niya ay muli na naman itong hahadlang o tututol sa kanilang dalawa. Ngunit mabuti na lang at napabago na nito ang isip ng ina ng lalaking pinakamamahal niya. Dahil nga sa pagbabago ng ina ni Rocky at pagtanggap nito sa kanilang dalawa ng babaeng mahal niya
Natuloy na nga ang kanilang pagpapakasal sa isang naudlot noon, nakasal nga sa ibang babae ni Rocky. Nagpalitan na nga ng pangako sa isa't isa sina Hazel at Rocky. Sa harap mismo ng altar hanggang sa tuluyan na nga silang naging mag-asawa. Sobrang saya ng puso ko ngayon kasi sa wakas, asawa ko ng babaeng mahal na mahal ko. Emosyonal, nasambit nga ni Rocky sa kanyang asawang si Hazel habang nagsasayaw sila ng mabagal. Kasabay ng romantikong tugtog sa reception venue. Nakahawak siya sa bewang ni Hazel habang nakapulupot naman sa batok niya ang mga braso nito. Ako rin, Rocky. Wala nang mapagsidla ng saya ng puso ko ngayon dahil talagang kumpleto na rin ang pamilya natin. Sa wakas, hindi na rin ako magtitiis o magiging malungkot dahil makakasama ko na kayo ng 3 nating anak. Maluhaluhang usal naman ni Hazel. Ngumiti nga sila sa isa't isa at hinagkan ni Rocky ang noo ni Hazel. I'm so happy na finally mag-asawa na rin kayo. Biglang sulpot naman ni Leslie kaya naman napahinto na sa pagsasayaw ang mag-asawa at nakangiti-ngiti noon kay Leslie ang atensyon nila pati na rin sa lalaking kasama nito. Anyway, I want you to meet my fiancé guys, si Henry. Masayang pakilala naman ni Leslie sa lalaking kasama niya. Compared dati, mas glowing at mas masaya ngayon si Leslie. Siguro dahil nasa tamang sitwasyon na nga siya ng kanyang buhay. Inimbita kasi ni na Rocky si Leslie upang umatendang kasal nila. Katulad nga nila maayos na rin at masaya ang buhay ni Leslie. Dahil malapit na rin siyang ikasal sa lalaking mahal na mahal siya na siyang nakilala niya sa ibang bansa. Makipag-shake hands nga ang mag-asawa sa fiancé ni Leslie. Mabuti naman at nakauwi ka ng bansa. Wika naman ni Hazel kay Leslie nang mag-usap sila ng salininan. Siyempre, hindi ko naman pwedeng mamiss yung kasal niyo ni Rocky, no? Tugon naman ni Leslie. Pero alam niyo, super happy talaga ako ngayon. Masaya na rin ako kasama ang siyempre minamahal ko. Masaya na rin ako dahil nagawa akong palayain yung lalaking napilitan lang naman na makulong sa isang sitwasyon na hindi naman niya gusto. Pero at least now, okay na ang lahat. Nakaiting wika nga ni Leslie. Masaya rin ako para sa iyo, Leslie. Kasi sa wakas, nahanap mo na rin yung lalaking karapat-dapat para sa iyo. Ani pa nga ni Hazel. Tama ka. Tanggap niya kung sino ako at tanggap niya rin na wala akong kakayahang manganak. Kaya naman thankful pa rin ako sa kanya dahil ganun pala ang pakiramdam kapag alam mong mahal ka ng taong mahal mo at tanggap ka sa kung sino ka at hindi mo pinagsisiksikan ng sarili mo sa hindi naman talaga para sa'yo. Ngayon, sobrang saya ng pakiramdam ko. Ani ni Leslie. Masaya nga ang lahat dahil sa naganap na kasalan ni na Rocky Constano at Hazel Andrada Constano. Lalo na nga ang kanilang cute na triplets na anak. Mama, Papa! Hiyaw nga ng triplets nang dambahin nila sa kama ang kanilang mga magulang na siyang nakahiga na rin sa malaking kama sa kwarto ni na Rocky at Hazel. Nang magising kasi ang 3 bata, kagad silang nagtungo sa kwarto ng kanilang mga magulang at nakipagkulitan. Naku, kayo talagang mga bata kayo. Ang tataas talaga palagi ng energy nyo. Natatawang sabi naman ni Hazel sa kanilang mga anak at niyakap ang mga to. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na dati aalagaan silang mag-isa. Mabuti na lang nandun si Mommy at Leslie nung mga panahong yun. Pero naisip ko rin na mas maganda sana kung kasama at katuwang kita sa pag-aalaga sa kanila. Biglang wika naman ni Rocky na ani mo'y inaalala ang nakaraan. Ano ka ba, mahal? Huwag mo nang isipin yun. Dahil ngayon,
Mag-asawa na tayo at magkatuwang na tayo sa lahat ng bagay. Basta ba, pangako natin sa isa't isa na walang iwanan ha? Ani pa ni Hazel. Nakangiting tumango naman si Rocky. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Mahal na mahal kita asawa ko. Tugon ni Rocky, sabay mabilis. Na tinampian ng halik ang pisngi ni Hazel, mesyong ikinagulat niya. Rocky, ano ba? Kasama natin yung mga bata oh. Gulat na saway naman ni Hazel sa kanyang asawa. Nang mahina niya ring hinampas ang braso nito. Ay, ang sweet ni na mama at papa, nagkikis sila. Biglang panunukso naman ng batang si Mike dahilan upang matawa sina Hazel at Rocky. Mama, papa, kiss niyo rin po kami. Biglang singit naman ng batang si Miko. Kiss lang pala eh. Natatawang sabi naman ni Hazel at tinalikan nga nilang pareho ang kanilang mga anak. Lumipas pa ang ilang mga araw, buwan at taon. Mas lalo ngang naging masaya at matibay ang pagsasama ng mag-asawang sina Hazel at Rocky. Nanatiling buo ang kanilang pamilya habang nandyan ang mommy ni Rocky at tiyahin ni Hazel upang umalalay sa kanila. Kung minsan nga, kapag nagmamahal tayo, maraming hadlang upang hindi natin makamit ang tunay na kaligayahan na hangad natin. Ngunit, kung minsan ay nasa tao na talaga kung ipagpapatuloy ang pagmamahalan o hindi. Sa huli, magiging tunay ka lang na masaya kung kaya mong ipaglaban ang tunay mong kasiyahan sa kabila ng pwedeng magiging hadlang at kung kaya mo ding i-let go ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni Hazel at Rocky. Maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po sa baba ng video bilang pasasalamat po namin sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Annie Hoson, Rosemary Corpus, Teresita Tumaliwan, Presbyteros Rose, Imelda Forteza of Calamba City, Karina Maquiniana, Amelita Olandres, Merlina Julian Wilma, Candida Santo Domingo, Presbyteros Rose Ostanalito, Dolores Atilano, Juliet Caday, Julie Bodoy, Jessica Vargas, Julie Hernandez, Marjorie Ducra o Pablo, Ace, Rosalyn Panopio, Fermina Sugbatan,